Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Natuloy na po, may naghain na po na impeachment labang dito kay Bongbong Marcos. Kasi nung nakarang mga linggo, umugong yung usap-usapan nga na may maghahain ng impeachment laban dito kay Bongbong Marcos. Ngayon, dahil sa may nagsampa na ngayon ng impeachment, pero parang hindi naniniwala o hindi kumbinsido yung mga kritiko dito ni Bongbong Marcos kasi may something daw doon sa taong nagsampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ngayon, bakit ito yung ginawang diskarte ngayon ng Marcos administration? So parang nakikita natin dito parang two birds in one stone ang mangyayari kasi kapag inakwit itong si Bongbong Marcos sa impeachment, so lahat ng aligasyon patungkol kay Bongbong Marcos pwedeng mabura. Tulad nung issue sa drug test, 'di ba, yung pagiging addict daw ni Bongbong Marcos, yung nakawan sa flood control. So lahat 'yun pwedeng mabura kasi i-acquit siya doon sa impeachment. Sa impeachment naman sa House of Representatives, alam naman natin hawak yan ni Bongbong Marcos. Kaya madaling madidismiss. Kaya marami ang hindi naniniwala sa nagsampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Pero ito panoorin po natin kung bakit nasabi nilang itong impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos ay isang pakulo lamang, kumbaga moro-moro, sarsuela lang. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Alam mo, matindi ang matindi ang pangyayari ho sa social media. Ha? Tingnan natin ha. Una-una itong impeachment. Panoorin ho natin ha. Isinampa na sa Kamara ang kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga sa grounds for impeachment ang umunoy pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal... So linawin natin ha. Ang nagsampa ng nagsampa isang abogado. Okay, isang abogado na ayon sa balita ay dating abogado ni First Lady according to politico.com.ph, ha? So, yun pala ang dahilan kung bakit marami ang hindi naniniwala sa pagsasampa ng impeachment dito kay Bongbong Marcos. Kasi yung nagsampa ng reklamo ay dating abogado ni First Lady Lisa Marcos na asawa ni Bongbong Marcos. Alam naman natin yan. Alam naman nakakarami yan. So, 1 plus 1 lang yan. So, bakit, anong purpose? Ano yung motibo nitong abogado na to para tablahin itong si First Lady Lisa Marcos o yung mga Marcos para siya mismo yung mag-hain ng impeachment? So, maraming mga theory ang umiikot dyan. Pero sabi nga nila, bigyan natin ng benefit of the doubt yung pagsasampa ng reklamo na yan kasi pwedeng nagkaroon ng misunderstanding yung abogado at itong kila First Lady Lisa Marcos, baka nagkaroon ng onsehan, kaya ang nangyayari parang ganti, parang gano'n na mangyayari dito. Kaya kumbaga asahan natin or mag-expect tayo ng maganda kahit papano, kahit na sinasabi nila ito ay magiging moro-moro lamang. Gago! Yan ang sabi ng ng balita Tapos, yun yung nagsampa ng impeachment. Ang nag-endorse ay isang quote-unquote contractor daw. Congressman na isang contractor. Pero ito, matindi dito. Ipapakita ko sa inyo kung papaano etong media ay Biruin nyo, hindi lang pala abogado yung may questionable dito, pati yung mag-e-endorse ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, isang contractor. So, congressman siya na contractor pa.
So alam naman natin na isa siguro yun na baka isa lang sa mga pinangalanan doon sa in-identified ng mga construction firm na nadadawit sa flood control. So ang nagiging agenda rito sa pagsasampa ng reklamo ay parang pagganti sa administrasyon ni Bongbong Marcos kasi dinadrag yung pangalan nila sa anomalya ng flood control. Ay misleading. Okay? Misleading po. Bakit to? Tuloy natin. Ipe-play ko sa inyo kung bakit ko nasabing misleading tong mga to. Court o ICC. Pati na rin yung umano'y drug addiction. So ayan, tingnan ninyo ha kung ano yung ground of impeachment. Dinikit si Pangulong Duterte doon sa issue ng ICC. Tapos, alam naman natin, doon sa drug addict issue, ayan po ay galing sa mga Duterte at syempre kay Senator Amy. So diyan sa forma pa lamang nung impeachment complaint, mukhang pinalalabas na ito ay galing sa mga Duterte. Pansinin ninyo ha, maging observant po tayo. Ang Pangulo na sagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. So lumalabas parang pamumuliti ka lang ang nagiging basis ng pagsasampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos kasi idinikit doon sa mga Duterte. Siyempre, pag sinabing Duterte, ng number one na kalaban ngayon ng mga Marcos, especially ni Bongbong Marcos, yung mga Duterte. So yan ang magiging packaging nila ngayon na itong impeachment ni Bongbong Marcos, lahat ito politika lang. Kasi idinikit kay Bongbong Marcos at malamang sa malamang ang sasabihin dyan ni Manang Claire Castro, sino ba ang nasa likod ng pagsasampa ng impeachment? So ang grounds ang titingnan kagad. So madaling maituro sa mga Duterte. Ayan. Ina Attorney De Jesus. Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Parang isang kasinungalingan ay magmukhang totoo. Hahaluan mo talaga ng katotohanan. Kalhati katotohanan, kalhati mukhang delicates. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung mga asawa ninyo nagpapalusot sa inyo. Saan ka galing? Umuwi ng madaling araw. Sabi mo, sa opisina, may meeting. That's half truth. Pero that is the truth. Ang galing naman talaga siya sa opisina at may meeting nga naman talaga sa opisina. Tapos, sumegway nga lang. Sumegway nga lang kung kani-kanino, kung saan-saan. Pero the truth is, talaga naman galing siya sa meeting. Galing siya sa opisina. Kasi doon naman talaga siya nagtatrabaho eh. So yung sinasabi nating half-truth, hindi ba? Ang tamang tanong ay, saan ka galing panggaling mo sa opisina bago ka pumuwi? Yun! So itong sinasabi kong ito, para bagang sinasabi dito, ito talaga yung grounds for impeachment. Pero ididikit namin ang mga Duterte. Para mukhang ang nagpapa-impeach ay ang mga Duterte. Naku po. Gago! Delicates talaga. Tapos, ito pa, misleading. Tuloy natin. May papakita ko sa inyong misleading. At Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask. Ito ha. Bakit itong congressman na ito ang nag-endorse? Si Representative Jet Nisay, isang kontraktor. Daw, according to this news, as a matter of fact, yan ang thumbnail nila. Papakita ko ha. Ayan po ang thumbnail ng News 5. So para bagang pinalalabas sa tao yung inaakusahan na kontraktor o yung congressman na inaakusahan, si Nisay, na inaakusahan na
may katiwalian or whatsoever. Inaakusahan yan ngayon eh. Actually, ang nag-akusa dyan, Malacanang. Okay? I-google nyo po, nasa balita po yan, inakusahan yan ng Malacanang. Isa yan sa mga parabagang ibinigay na listahan na kontraktor. Congressman na kontraktor. Okay? Ngayon, bakit siya ang nag-endorse? Para mukhang kaya niya kinakasuhan si BBM o kaya niya in-endorse yung impeachment ay dahil gumaganti lang siya. Dahil siya ang unang inaccuse. So madaling salita, parang ang pangit ng dating sa taong bayan. Kaya inakusahan niyan si BBM ng impeachment, it is because contractor yan. Yan, tingnan ninyo thumbnail. Always remember these people in the house. Okay? Always remember this. I've been studying vlogging for a couple of years. Talagang pinag-aaralan ko kung paano mag-vlog, kung paano palawakin ang market sa vlogging. At ang laging number 1 na sinasabi ay make sure maayos ang thumbnail at ang title. 50% ng iyong quote-unquote success sa pagbablog ay yung thumbnail and the title. Which is, yung title ay nasa thumbnail din minsan o kadalasan. So dito pa lang, kitang-kita mo na may pagbali na ng katotohanan. Ano ibig sabihin? Dito pa lang, ang pinakikita na sa minds ng mga taong nanunood, bago pa panoorin yung video, sinasabi na nila, nitong TV5, itong News 5 na sinasabi na itong tao na ito, kaya ito nagdedemanda, kaya ito nagpa-impeach ay dahil siya ang unang inakusahan o siya ay kontraktor, siya ay kumita, siya ay parang ganun ang pinalalabas. Kasi nga again, ang mga kontraktor na congressman ina-accuse ngayong panahon na ito. So, yung palang pinalalabas, 50% na pinalalabas ng news na ito ay tila hindi karapat-dapat kasuhan o impeach si PBBM dahil ang mga nag-aakusa sa kanya yung talagang mga tunay na akusado. Correct, 'di ba? So, yung pagiging corruption buster na pinalalabas nila kay Bongbong Marcos, magsusupport dito sa sa nangyayaring paglaban ni Bongbong Marcos sa mga corrupt, especially yung mga kontraktor. So, yung packaging hindi nawawala. 'Di ba? Ang galing ng ang galing ng pagkakagawa ng PR nila na talagang para mapaniwala nila yung mga tao, yung mga Pilipino na talagang corruption buster itong si Bongbong Marcos. Ito na yung mga yung kumbaga yung mga supporting na tao magsusupport dun sa packaging nila. Kaya ang mangyayari rito, gumaganti yung mga contractor dito kay Bongbong Marcos at ang magiging senaryo nila dyan, hindi natatakot si Bongbong Marcos at nakikipagsabayan yan sa mga tiwali sa gobyerno para linisin ng bansa natin. So ang lalabas, si Bongbong Marcos ang bida. Diba? Napaka-brilliant nung PR na gumawa nito. Yan po ang pinalalabas. O, tuloy natin ha. Panagot ang totoong may mga sala. Thank you. Sorry kung to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Are you working at the side of the Vice President? Napakaano naman nung question na yun? What made you think that way na kaya pinapa-impeach because of the Vice President? First and foremost, tinanong nyo ba yan nung panahon na in-impeach si VP Sara Duterte? Are you working in the side of the President? Wala eh. Walang ganyan. Eto, inintriga nyo na kaagad, are you working sa side ng Vice President? So dito pala makikita natin, hindi pa rin nawawala yung galit ng mga mainstream media sa mga Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte, ganyan talagang
lahat ng paninira, lahat ng negative image, lahat ng negative feedback regarding kay Pangulong Duterte, inilalabas ng mainstream media. Ngayon dito, inuulit nila ngayon kay Sara Duterte. Dahil nga kailangan siraan si Sara Duterte para sa 2028, hindi siya manalo. Kasi nakikita nila ngayon na malakas talagang kumbaga yung trust rating, yung appeal sa tao ni Sara Duterte, mahirap nang tibagin. So, kailangan nila ngayong umpisahan pa rin kahit paano, kahit pa konti-konti, mapaaray man lang, gagawin nila para pag sa 2028, medyo mayanig-yanig ng konti yung matibay na pundasyon ni Sara Duterte. Kaya idinidikit nila rito. So, magiging labas nito, lahat na nangyayari kay Bongbong Marcos, especially itong impeachment, lahat to politika at ito'y ginagamit ng mga Duterte. Tingnan nyo pa kung paano nila i-insinuate, ha? Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. No. For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in Yung abogado talagang silang magsalita, halatang abogado talaga ni First Lady Lisa Marcos talagang alam niyo sosyalin yung mga datingan, yung accent niya kasi kung titingnan mo sa mga salitaan ng mga batikang abogado tulad nila Topacio, nila Panelo, ni Atty. Torion, di ba? Sino ba? Nila Jimmy Bondoc, hindi ganun yung mag-English. Pero ito slang talaga na alam mong galing talaga kay Lisa Marcos yung kumbaga doon nang naging training ground na kailangan sosyalin ka kasi si Lisa Marcos hindi yan sanay sa mga low class, kailangan yan high class. So tingnan niyo yung salitaan nito. involved in an addiction of some sort to Parang naalala ko tuloy si Sandro Marcos, parang ganyan magsalita. prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI. Oh, ayan ha. Malinaw. Hindi po sa akin ang galing, ha? Hindi po sa akin ang galing na inakusahan ng ICI. Galing po yan mismo doon sa reporter. Inakusahan ng ICI etong si Nisay, si Congressman Nisay, si Representative Nisay na kontraktor. Congressman na kontraktor. Dahil nga doon sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Jiggy. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo? Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta. So ito ang abogado ni Lisa Marcos. Okay? Ay ito nung sinampahan si Attorney Glenn Chong ng disbarment case. So, ibig sabihin ba, confirm na talaga? Kasi sinabi na niyan Congressman Erice, sinasabi rin ng ibang vlogger, kalat na kalat naman sa social media na talagang confirm na ito ay abogado ni Lisa Marcos against kay Atty. Glenn Chong. So, makikita nyo talaga yung pinalalabas nila ngayon na ito ay gantihan lang. At yung pagganti, dahil sa mga Duterte, parang alam nyo nun, di ba, na siyempre, nando si Pangulo Duterte sa dahig, binitbit ni Bongbong Marcos. So, parang lumalabas, naghihiganti yung mga Duterte laban dito kay Bongbong Marcos at ginagamit itong mga to. Same lawyer na nagsampa ng impeachment kay Marcos ay dating lawyer daw, according to this report. Dating lawyer daw ni Lisa Marcos na nagsampa ng disbarment case against Glenn Chong.
Kailangan ko pa bang espelengin? Kailangan. Your guess is good as mine. Sabi nga. Gago! Pag mga ganyan, napapa-English tayo eh. Di ba ho? Ang tindi, di ba? Ang tindi. Sabi ko nga, tangina, di mala naghanap ng ibang abogado. Talagang nagtitipid? Nagtitipid kayo, Malacanang? Marcos, hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon Sabi ni Erice, kasi di ba may lumapit sa kanya, ibang grupo daw ito. Ay, diyan pa lang Brad, amoy na amoy ko na. Ano ibig sabihin? Nung nireveal ni Erice na may planong may mag-impeach sa kanya, may ibang grupo na lumapit sa kanya, napanood ng Malacanang. Putang ina, impeach tayo ah. Unahan na natin. Unahan na natin. Kasi remember, pag inunahan mo yan at na-dismiss yan, meron ng 1-year ban. Hindi mo na pwedeng ulitin yung impeachment. Di ba? So, naiisip tuloy ng taong bayan, ito ay isang moro-moro lamang na impeachment. Ibig sabihin, isang, alam mo yon, isinampa ito para ma-dismiss at mailigtas na si Marcos for 1 year. Nako po. Diba, isa rin yan sa mga mga ikinakatwiran ng mga congressman. Kaya inipon daw muna yung impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi ayaw nila na magsasampa daw, parang palalabasin nila, magsasampa na impeachment kaalyado ni Sara Duterte. So hihinaan lang yung mga article of impeachment, yung kaso, parang ganoon, di ba? Hihinaan lang para ma-dismiss kagad. So tatakbo dun sa 1-year ban rule. So, nangyayari ngayon, di ba, itong February pa mag-start uli yung impeachment ni Sara Duterte if ever na hindi mag-grant yung MR ng House of Representatives. So, ginagawa ngayon ng itong mga congressman o nung administrasyon ni Bongbong Marcos na gamitin yung 1-year ban na yan kasi nga may aligasyon nga rin na may mga kaalyado raw itong mga Duterte na magpapile ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. So, una na nila, at least, kung ma-dismiss ngayon yung unang isinampan itong mga sinasabing pakululang na moro-morong impeachment. So, tatakbo uli yan ng 1-year bar rule. So, mangyayari niyan, 2026 uli o 2027, mag-i-start uli yung susunod na impeachment. So, matatapos si Bongbong Marcos yung kanyang termino. Ibig sabihin, next year na uli yung impeachment. Gago! Pakisulat nga yung mga komento nyo dyan kung ganyan din ang inyong naiisip. Kasi ganyan na nababasa natin sa social media eh. nga sa planong impeachment complaint at dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Kita ninyo? Lack of form and substance. Importante kasi yan, mga kababayan. So ginagago nila na naman yung sistema. Tinatarantado na naman nila yung proseso. Di ba? Ganyan yung ginawa nila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ginago nila yung proseso kaya ibinalik ng Supreme Court. Remember that. Marami sinabi ang Supreme Court. Ang isa sa mga sinabi, sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalala ko, kasi nga hindi man lang nabasa ng mga tao, ng mga congressman, yung complaint, no time, at the same time, para bagang hindi nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung reklamo. So, medyo talagang gawain nila yung gaguhin ng proseso. At isa na nga ho ito, yung substance, walang kwenta. Diba? Walang kwenta daw, sabi ni Erice. Ito yung pahayag ni Congressman Erice. I'm still puzzled with what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. So pareho lang. It will be consolidated. It will be referred to the Committee on Justice. Jiggy, question din nga ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Tinawag niyang Eto ha,
something fishy to. News 5, makinig kayo sa akin. Akala ninyo makakalusot kayo sa taong bayan. Kung nakakalusot kayo sa mga tangang mga pinklawan at saka mga teroristang makakaliwa, kay Banat Bay di kayo makakalusot. Kita ninyo? Sa dami-dami ng bidyong ginamit dito, ha? Sa dami-dami ng bidyong ginamit nyo kay Paulo Duterte, yung may suot pa siyang PPP, na same din ng initial ng abogadong nag-endorse ng impeachment na si Congressman yung nagsampa, si Nisay ba yun? Tama. Oh, nakakalimutan ko na kagad. Oh. 'Di ba? So same. Pero wait, chotomate. Chotomate ko desay. Ha? Tingnan nyo ha. Baka naman Banat ba ikaw lang nag-iisip niyan? Ikaw lang nag-iisip na sinadya ng TV5 yan. Ay, sige. I-play pa natin. Tandaan ninyo, si Congressman Nisay ay isang PPP party list. Ano yon? Yung Pusong Pinoy Party List. Okay, PPP. Macau ang reklamo. Kapag daw kasi na-dismiss ito, 1 taon na naman ang hihintayin para nga maghain ng bago. Pero itinanggi ni Attorney De Huli! Huli kayo! News 5. Talagang ipinokus nyo pa yung PPP. Ganun talaga kawalang hiya itong mga mainstream media. Para lang talagang palabasin na yung impeachment gawa ng mga Duterte. Ang ginamit nila yung lumang video footage na may suot ng talagang logo ng party list na nung nagsampa ng impeachment kay Bongbong Marcos, na kahit naman magkaiba ng meaning, since parehas nga ng initial, ginamit nila yan para maidikit talaga nila, maikonekta ng todo sa mga Duterte. So, ang lalabas sa mga taong bayan, politika talaga at gumaganti lang yung mga Duterte. So maituturing ba kayong fake news dahil sa ginawa nyong yan? Or misleading dahil sa ginawa nyong yan? Remember PPP, Pusong Pinoy Party List, yung nag-endorse ng impeachment ni Marcos na si Representative Jet Nisay. PPP Party List. Okay? But, ngunit datapat subalit, iba po yung PPP na suot ni Pulong Duterte. Ibang party list yan. Anong party list yan, mga kababayan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Yang Puwersa ng Pilipinong Pandagat, isa pong Duterte ang first nominee niyan, si Harold Duterte. Ulitin natin. Yung Jet Nisay, Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Ulit. Kay Jet Nisay ay pangalan nito, yung Pusong Mamon. Ayun, Pusong Pinoy Party List. Yung kay Pulong Duterte ay yung kay Harold Duterte. Alam nyo po, walang iba kung hindi Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So, what's the proof? Papakita ko lang. Ito yung nag-impeach. Pakita lang natin, ha? Si Jet Nisay. Ayan, malinaw ho yan. Nakasulat po dyan. Puwersa, ang nakasulat po dyan ay Pusong Pinoy Party List. Kasi naman, pati yung mga ganyan, di ko alam bakit nagkakaroon ng mga ganyang party list Pusong Pinoy Party List. Okay? Pusong Pinoy Party List. Ano naman yung party list ni Pulong Duterte o yung anak niya? Ito naman po. Ano yan? PPP Party List. Kita nyo, same logo? Ano po yan? Yan po ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. So, kahit nga ako, namimix ko Kaya lang,
sa dami-dami ng video na gagamitin ng News 5, bakit ito ang ginamit? News 5. Are you trying to insinuate na si Pulong Duterte ay kakampi ni Nisay? Ni Congressman Representative Contractor Congressman Representative Nisay? Siyempre, i-deny nila yan. Pero dahil nga yung mga Pilipino, yan kagad yung unang magiging impression nila since ang ginamit nga, ang hinighlight dito ay yung logo ng pangalan ng party list. So, magkakaroon talaga ng ng sasabihin nila politika talaga. Pero ang buti nga may mga social media influencer na ganito na i-differentiate kagad nila yung yung dalawang party list. Yun nga ang tanong dito, bakit kaya pinayagan ng COMELEC na may parehas na logo or ng symbols o ng di ba, ng mga letter na ganyan. Di ba dapat hindi nila pinapayagan yan para maiwasan yung confusion, yung conflict. So, yan ang isang malaking dito, tanong, bakit pinayagan? At ngayon, nagagamit ngayon ito para gawing talaga, politika yung nagiging impeachment dito kay Bongbong Marcos. Ha? Yan bang sinusubukan ninyong subconsciously ipasa sa pag-iisip ng mga Pilipino? Kung makakalusot kayo sa mga tangang pinklawan at mga pingtae at sa mga teroristang makakaliwa, hindi kayo makakalusot sa mga banateros. Booking kayo dyan. Magkaibang party list yan. Pero bakit yan ang ginamit ninyo? Napaka-obvious. Na konektado siya kay Pangulong Marcos. Narito ang kanyang pahayag. Oh. So talagang inano ninyo Zinumpa ninyo. No links with the president himself. I've never met either the president. I have never met the president or the first lady. Bakit sabi ng News 5? Kayo daw ay abogado ni First Lady ni Lisa Marcos. So ibig sabihin sinungaling yung News 5? O kayo ang sinungaling? Hindi. Linawin natin. Diba? Napaka-importanting maunawaan natin ito, mga kababayan. Oh. So, ibig sabihin, o pwede rin pareha silang nagsisinungaling, nagkukuntsabahan para isalba itong si Bongbong Marcos sa impeachment. Kasi kung ang papel ng impeachment ay mga talagang lehitimong mga Duterte supporter, malamang sa malamang may kalalagyan itong si Bongbong Marcos. Pero since nga na ang nag-file daw, ito abogado raw to ni First Lady Lisa Marcos, na kung magsalita kagaya ni Sandro Marcos, talagang magiging malaking questionable yung integrity ng impeachment ni Bongbong Marcos. Oh. Tuloy. Or the first lady. What does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Ayan. Oh. Jiggy, para naman kay House Speaker Bogie D, walang basehan para ipa-impeach nga itong Pangulo. Aniya, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mandato. Jiggy. At Marian, ano ang magiging sunod na proseso ngayong natanggap ng Yari. Secretary General ang impeachment complaint? Jiggy, ayon sa Secretary General, ay ire-refer na nila ito sa Office of the Speaker. Oras. Wow! Ang bilis! Ang bilis! Dati, inantay nyo pa umabot dun sa fourth complaint bago nyo ni-refer. Sinigurado nyo muna na talaga may substance yung impeachment complaint. Ngayon, una pa lang, i-refer nyo na kaagad. So, ibig sabihin nun, madidismiss ka agad dyan. At ibig sabihin din, natuto na yung mga bobong congressman doon sa nakaraan sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi isa yan sa mga naging grounds ng Supreme Court bakit nila binasura yung impeachment nung dinala sa House sa Senate, di ba? Dahil nga hindi dumaan sa tamang proseso. Since nakita na nila yung kabobohan nila nung time na yun, so ginawa na nila ngayon na
once na may mag-submit ng impeachment, kailangan daling kagad ng Secretary General dun sa committee na umahawak ng impeachment bago dalhin sa House Speaker. Pero dahil nga yung House Speaker nagbigay kagad ng kanyang verdict na ito mababasura agad, so wala na tayong dapat pang pag-aksaya ng oras kasi nga tatakbo na yung 1-year ban rule dahil pag dinismiss ng House of Representatives yung impeachment, so mag-iantay tayo ng next year bago makapagsampa uli ng impeachment dito kay Bongbong Marcos. So, antay-antay ulit tayo next year dahil nga kailangang sumunod sa proseso, wala tayong magagawa doon. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.